talked about procrastination and paano yung nakakahinder sa ating priorities. And later on, we disobey God. And last week po, si Pastor MJ talked about the being. Paano natin isasabuhay ang pagiging selfless and pagiging humble but still do the work God wants us to do. And now, andito na po tayo sa ating fifth and final topic. And I really suggest sa mga hindi po nakapanood, para makita natin po yung principles behind this series, panoorin po natin. Nasa Facebook naman po, okay? Yan. Hinga lang pong konti. So, I already mentioned po to you, even in my past preachings, that we are a homeschooling family. Okay? So, my firstborn and secondborn, ages 9 and 6, incoming grade 4 and grade 1, they never experienced traditional school yet. Because sabi po naming mag-asawa, we will take homeschooling 1 year at a time. Okay? Hanggat kaya namin, hanggat pinapagawa ni Lord, go. Okay, so they're incoming grade 4 and grade 1 this year. So we're starting our school year next week. Okay, June 22. So pag sinabing homeschooling kids, yan, ang number one connotation po ng mga tao ay paano ang, ang galing, may nakakaalam. Paano ang socialization? Ayun yung number one question nila. Paano yun nakikipag-usap sa ibang tao? Mag-isa lang yan sa bahay, magkapatid, tas ikaw lang yung laging kausap. Well, if you talk to the most, or probably all homeschooling kids, mawawala po yung ganong connotation sa inyo. Kasi you will know that they can really talk to people very well of different ages. Okay. Kami naman as a family, mas concerned po namin, how can we nurture motivation and excellence in our family, in our children? Why? Because wala silang classmates. Wala silang someone they can compare to, diba? Tama po ba? And that's the reason. That's one of the reasons why we chose homeschooling. Because we don't want our children to grow up na nakikita nila yung worth nila, yung motivation nila, yung excellence nila, because they have medals, they have honors in class, and yung motivation na nagpupush sa kanila, it's because of the reward ng school, ng teachers, or ng classmates. And it's not for all. Okay? Lagi ko naman sinasabi. It's not for all. But us, for our family, we are more focused on the character building than the rewards. But of course, hindi pwede naming ilagay yon kasi importante din yun eh. 'Di ba? What if they go to traditional school na? How can they do it? So ngayon, can be our biggest challenge right now. How can we push them to be motivated to excel and even do things na kailangan excellent? Okay. So for today, ayun po yung pag-uusapan natin. Okay? As Christians, we have an obligation to do. We all have work to do. Do you agree? May pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nag-agree po? Wala. Walang pinapagawa sa akin ng Lord, sister eh. Wala talaga. Gusto lang ni Lord, andito ako sa earth, walang pinapagawa. Lahat po tayo may pinapagawa sa atin ang Diyos. And ngayon, pag-uusapan natin, paano yun in relation to mentality, to yung pag-veer away natin to being selfish. Ngayon po, we will shift from sa magpo-focus sa sarili natin na paano pag walang recognition, gagawin pa rin ba natin yung pinapagawa ng Lord? Or yung work na dapat nating gawin? Paano pag hindi bayad? Naku, wala namang benefit sa akin eh. Bakit pa ako mag-exert ng effort? Diba? O kaya naman, bakit ako magtatrabaho, wala nang benefit for me? And sa dami-dami kong ginagawa, sister, okay lang naman sa isang bagay ako nag-excel. Yung sa iba, okay lang, petics. Alam naman ng Lord, ang dami kong ginagawa eh. So how can we address that? Na
we are just focused on ourselves benefiting dun sa mga ginagawa natin. And ano ba dapat yung work, anong klaseng work ba yung pinapagawa ng Lord in view of the scripture? Okay? So dahil malapit na po ako mga anak, ang title po ng ating preaching for today is Holy Labor. Okay. Tumawa naman po kayo para naman mag-anahan tayo dito lahat. Okay. Holy Labor. Pakisabi po ulit. Okay. And our passage for today will be coming from Colossians 3:22 to 24. So, please help me. Kayo po yung magbabasa ng verse 23. Okay lang po ba? Okay. So, verse 22. It says here, bond servants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Knowing from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. So before we proceed, let's pray. Lord, we want to thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you for the life, Lord God. And thank you, Lord God, for your presence in the midst of us. And Lord, right now, we just ask for you to just open our hearts and open our minds so that the seed that you will plant deep in our hearts today will bear fruit in our lives. Lord, we thank you and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Okay, as we normally do, tingnan lang po natin bakit nga ba ito isinulat at sino nga ba ang nagsulat nito. The book of Colossians po, ang nagsulat po niyan ay si Apostle Paul. At ang audience po, kung kanino niya isinulat yan, is to the church in Colossae. A church po, hindi siya planted by Paul, but his co-worker, Epaphras. Okay, ano po yung aim ng book of Colossians? So, ang gustong i-aim po dito ni Apostle Paul, that's why he wrote this, is to tell that Christ is Lord over all creation, including the invisible realm. Okay po. So during this time na isinulat po ito ni Apostle Paul, he was in prison. Okay? And yung church pa po, yung Christian church in Colossae. Okay? And during that time po, nakarating po kay Apostle Paul since nasa prison siya, nakarating sa kanya na parang nagkakagulo yung church na yon. Kasi dahil madaming mga sinasabi yung mga ibang tao, yung mga nandun sa all around sa mga Kristiyano. So, ang naging concern ni Apostle Paul is that he needs to write this letter to remind the church na whether anuman ang ginagawa nyo, Christ is the center of it all. Okay? So that is his aim na sabihin sa church in Colossae that Christ is in everything that you do, you should put Christ in the center. And with that, anong klaseng activities or how do you do it? Okay? In Colossians 1-2, mababasa po niyo dyan is, ano yung good news about Jesus Christ? And with that, in Colossians 3-4, kung nasan po yung verse natin, knowing that Jesus is the good news, and you should put Him in the center of everything that you do, whether in your personal lives or in the church, ano yung mga kailangan nyong gawin? Okay. So, simulan natin. Ito pala. Okay. So, kung may tatandaan po tayo for today, pakibasa nga yan, we work with tao. Yan. So kasi di ba sabi nga natin, we're talking about to work for today. So let's say we work with tao. Isa pa, ayaw. 1, 2, 3. We work with tao. Yan. Okay. So ano po ba yung ibig sabihin ng tao dyan? So very short. Okay, let's start with verse 22. Sabi dyan, bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service, as people pleasers, but with sincerity of heart,
fearing the Lord. So before we proceed, kailangan po muna nating pag-aralan kung ano ibig sabihin dyan ng bondservants. Okay, yung bondservants dyan, or slaves po, in other translation, I am reading in ESV, but in other translation po, it's called slaves. Okay? So ito pong verse, nasa verse 22 na po tayo eh. But it started, this is the command that Paul gave in the Christian household. So nag-start po yan in verse 18, where Apostle Paul gave instructions to the Christian household, kasi nga it's for the church. So Christian household, nag-start po siya ng bilin or instruction to the wives, to the husbands, to the children, and to the fathers. And now in verse 22 po, to the slaves. Bakit kasama? Because in the household po talaga before, in Paul's time, meron po talagang slaves. Kasama po sila sa household. Okay? So, pag pinag-usapan po natin yung slaves, just a brief background, hindi po dito sinasabi ng Bible or ni Apostle Paul na he's encouraging to have slaves or he's encouraging slavery, kaya may command. It's just that during their time, during the New Testament time, talaga pong may mga slaves. And almost half of the empire are slaves, of the Roman Empire are slaves. And yung mga slaves po dati, iba-ibang classification. Hindi lang po siya yung taga-trabaho. May mga profession po yung slaves dati. May mga doctors dyan, okay? May mga ibang klaseng, basta may mga profession po sila may ginagawa, hindi lang po sila slave. And bakit ba sila nagiging slave? It's either plunder, pag nanalo sila sa war, maybe which happened in the Old Testament, but in the New Testament time, kaya po nagkakaroon ng slaves is because of poverty. Okay? So binibenta nila yung sarili nila or mga kamag-anak nila, kapamilya nila to pay their debts. So hindi po ibig sabihin dito that we are welcoming slavery, no? But it's just that it's such a social norm before. Na ngayon, thank God, wala naman. Even here, sana in the Philippines, I think wala na naman po tayong slavery. So, sister, paano yan? Wala na namang slaves ngayon dito. Is it still applicable to us right now? Yes, the principles given by the Apostle Paul during that time is still applicable for us today. Why? Because we still work for someone or something. We have our bosses, we have our businesses, we have our studies, we have our families. Okay, so pag meron kayong work na ginagawa, this principle is still applicable for you. So I think lahat naman po tayo beneficiary unless meron po ditong wala talagang ginagawa. Hopefully wala, no? Kasi talagang may pinapagawa sa atin ng Lord. So when we talk about work today, it's about, it can be your profession, your businesses, your ministry, and even the household chores that we are doing inside our homes. Okay, and besides, sabi din naman po ni Apostle Paul in Romans 13:1-2. Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Sige, so ipagpatuloy na po natin yan. So since lahat tayo is under an authority, ano yung kailangan natin gawin ngayon? So sundan na po natin. Obey in everything. Again, pakiulit nga po. Obey in Sister, talaga ba, sabi ng Bible, obey in everything, kahit unethical na yan, kahit immoral na yan, kahit sinful? Sabi obey in everything. Those who are your earthly masters.
Okay, that's why tayo po mga kapatid, we should be very, very, very careful in interpreting the Bible. Kung puputulin lang po natin yan dyan, obey in everything those who are your earthly masters, we might possibly do everything kahit mali. Okay? But, dapat po hindi. Yung obey in everything dyan, it doesn't matter, it doesn't mean talaga everything. Okay? The overarching principle po of that obey in everything is in Acts 5:29. Ang sabi po doon, nakalagay sa Acts 5:29, Christians must obey God rather than men. When, of course, the commands conflict. So, ibig sabihin po dyan, yung obey in everything dyan, it is within the bounds of the Lordship of God. Okay? So, pag immoral na yan, pag tinuturuan ka ng magkasala, pinapagawa na sa'yo magkasala ka, of course, no. Because the Lord will not contradict Himself. Hindi naman niya sasabihin dyan, obey in everything, tapos sa kabila, bawal ka magkasala. Diba? So, hindi po ganon. Hindi po dyan pinapa-obey in everything kahit mali. It is within the bounds of our Christian faith. Okay po ba? Hindi nyo pwedeng sasabihin na, ginawa ko to, sister Bakit? Kasi sabi sa Colossians, obey daw in everything kahit mali. So, wrong interpretation po tayo doon. Kasi hindi po ayon ang sinasabi ng Bible dito. We should obey in everything just as long it is within the bounds of the Lordship of Christ. Kung ano yung sinasabi niya. Okay? Pero what if lang, yung earthly master mo, ayaw mo lang kasi ang tamad. Ang tamad naman ng boss ko Mas magaling pa ako sa boss ko, tapos mag-uutos sa akin. Taga-utos lang yan O kaya, parang nagpapasa lang naman ng trabaho. Nagpapasa lang naman yan ng trabaho, ayokong sumunod. So, ayun po, kasama dito, obey in everything. Okay? So, hindi po tayo dapat tumitingin kung sino yung boss mo. But kung ano yung pinapagawa. Kasi nga, we are all under authority. And, ang sabi din in 1 Peter chapter 2, verses 13, 14, and 18, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and praise those who are good. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. So if we are going to obey our earthly masters in everything, within the bounds po of fearing the Lord or within the bounds of our Christian faith and the Lordship of the Lord, anong klaseng obedience ba yung kailangan? Kasi ayun yung susunod Okay, sister, kailangan kong mag-obey, pero anong klaseng obedience ba? Okay, next. Not by way of eye service as people pleasers. Not. Okay? So during po the Bible times, may connotation po or kilala po yung mga slaves that they are doing their work excellently pag nandyan yung masters. Kasi yung masters po, since patriarch dati, so yung patriarch, siya yung, he holds the power of life and death in the household. Yung slaves kasama sa household. So, pag pinapatay siya, di wala. So, syempre, pag nandiyan yung master, kailangan gagawin ko yung best ko. So, kilala silang ganon. Okay? Na magaling lang sila pag nakatingin yung master. Pag wala, petics lang, okay lang. Hayahay ng konti, wala namang problema. Di ba? And ito rin po yung nagiging problem ng Christians nowadays. What do I mean by that? We tend to compartmentalize things. Anong ibig ko pong sabihin? Iba yung work attitude natin pag nasa work.
Iba din yung work attitude natin pag sa ministry. Iba tayo pag nasa bahay, sa gawaing bahay. Iba tayo pag together with our friends. Iba yung ginagawa natin. Minsan, naaalala lang nating Kristiyano tayo pag nasa simbahan. Tuwing Sunday lang. Tuwing Sunday, Christian ako. Pag Monday, nasa work na, ako na sinisin. Nisin na lang. Okay? And the problem with that is that we are not consistent and we are not living with integrity. Nakakalimutan natin na before we are workers, before we are ministers, before we are students, we are Christians. We carry the name Christ in us. So dapat tayo, as Christians, belong in the household of Christ, we should not compartmentalize things. Kung ano ako sa simbahan, pagdating ng Monday, dapat ganun ako sa work. Pagdating ng Wednesday, i-meet ko yung friends ko, dapat ganun din ako. Hindi pwedeng nagkakaroon doble kara. Minsan hindi lang doble, minsan 4, paikot, iba-ibang attitude, iba-ibang personality, pag kung sino, depende kung sino yung kaharap. But no, we are all Christians first before we do any work na pinapagawa ng Lord. Okay? So, not by way of eye service, lahat ng ginagawa natin, it should be all the same. Hindi lang tayo nakatingin sa boss natin kasi or gagawin yung mabuting bagay kasi andyan yung boss. Or andyan si pastor eh. Kailangan, pakitang gilas tayo. Ganyan. Hindi ganon. So, in everything, we should strive for excellence. Okay. So, kung hindi dapat ang ang work natin ay not of eye service and not just people pleasers, ano yung dapat natin ginagawa? Ang sabi dyan, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Sincerity, ibig sabihin po niyan, singleness. Singleness without pretense, without dissension. So, ibig sabihin, isa lang. Kung ano ka, yun ka. Hindi pwedeng nag-iiba-iba. Yung heart mo ang daming hati. Okay? So, dapat isa lang. Kung ano ka ng Sunday, ganun ka ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Isang tao ka lang. So we should have sincerity of hearts, fearing the Lord. Knowing that we should not be merely working for ourselves, but in everything that we do, we should do it fearing the Lord. So sabi ko kanina, we work with tao. Again, say, we work with tao. Okay. We work with total obedience. Okay? In sincerity and integrity. Okay. Ayun yung unang command sa atin. To work with total obedience. Ayun na yung letter T. Okay. We work with total obedience in sincerity and integrity. Okay. Ang sabi dyan, obey in everything, not through eye service, not people pleasers, but with sincerity of heart. So sister, ano bang itsura ng sincerity of heart? Diba? Ayun yung next question. Paano mo masabi pag sincere yung heart mo? Anong klase yon when it comes to your work? Ito na po yung binasa nyo kanina. Verse 23. Whatever you do. Pakisabi nga po ulit. Whatever you do, it encompasses the what, the why, the who, the which, the that. It means it's everything. Whatever, lahat, kung ano yung napili mong gawin, it circumvents everything that you do. It means consistency in all areas of our lives. Okay. Ito pong whatever na yan, ibig sabihin, walang dichotomy. Ibig sabihin po noon, walang magkaibang meaning. Walang secular, walang spiritual.
Kasi sinasabi natin, ay, yung trabaho natin sa work, it's secular. Trabaho sa church, it's spiritual. When it comes to our work, there should only be one. It's all spiritual. Because it's all for God. Walang secular. Everything is spiritual. So if you started something, you should do it excellently. Okay? Ako po, just to share, hindi po ako fan ng group work. Sino po dito pala ang fan ng group work sa school dati or in anything? Ay, wala. Ayaw niyong lahat. Wala, ayun. Thank you Thank you sa ating tech team. Gusto nila ng group work. Okay. Tayong lahat, ayaw natin, no? Pare-pareho ayaw. Okay. Ako po, personally, dahil introvert ako, no? Ayoko talaga ng group work. Kasi ang group work po, parang band members. May iba-ibang papel sa buhay. Okay? Meron dyan yung mga mayayaman. Ano sasabihin? Oh, eto yung ako bibili ng mga materials. Ayan ang aking contribution sa project. Okay. Yung iba naman, uy, ako na lang yung runner Pag may kailangan kayong bilhin, ako takbo. Ako tagabili ng glue, tagabili ng bond paper. Ano pang kailangan nyo? Pahirapan nyo ako, okay lang. Basta yung pangalan ko, ilagay nyo dyan, Yan. Meron naman din na member na talagang ito yung gustong-gusto talagang maganda yung schoolwork. So, siya gagawa lahat. Okay? Kasi, dapat maganda Tapos siya pa yung magpe-present, di ba? May mga natatawa, nakaka-relate sa akin talaga. Okay. Meron naman dyan, sad to say, wala talaga. Yung pupunta lang for the sake of attendance. No? Mas madaming natatawa, no? Kasi sana naman po hindi kayo yun, hindi tayo yon no? Hindi, sige, meron naman silang silbi, taga-kwento habang gumagawa ng schoolwork. Yan, taga-sulat, malay mo naman, maganda yung handwriting nga naman, di ba? So, taga-sulat, kaya po personally, ayoko ng group work. Kasi po, ako, I have a standard, maliit pa lang po ako, bata pa lang po ako, naset na sa akin yun na dapat, pag nagpasa ka ng project, presentable. So I have a standard of my work. Pag group work, I feel like, na hindi ko nagagawa yung gusto ko. Kasi, syempre, may comment yung isa, tapos kailangan mong pagsamasamahin lahat. Parang for me, hindi hindi ganun yung standard ko. So tayo po, in everything that we do, we should always strive for excellence. We should be consistent in all that we do. Hindi po pwedeng dito sa isang bagay na ginagawa mo, excellent ka. Dito, hindi. Mas mabuti pang wag mo na lang siya simulan. Mas mabuti na lang wag mo siyang gawin kung gagawin mo lang petics. Or wag mo na lang siyang gawin kung bigla mo na lang iiwan yan sa ere after some time pagpagod ka na. Always remember that we should strive for excellence because our God is excellent. And if we are saying that we are Christians, we are the representative of Christ here or wherever you are. Okay? So, hindi yung excellent lang ako sa work kasi meron akong salary. Kasi may bayad Siyempre, kailangan excellent ako dun. Binabayaran ako ng company. Pag-practice, absent muna ako sa church. Wala naman akong bayad May allowance. Kulang pa nga sa pamasahe sister Hindi muna ako attend ng Bible study, sasabihin ko sa ministry head, ay, absent po muna ako, may gagawin ako We should be excellent in everything. Wala ngang compartmentalization In whatever you do, walang secular, walang spiritual. All that we are doing is for the Lord. Amen? Amen. So, we as Christians, we should be examples to the unbelievers. Okay? Minsan, in the workplace, minsan tayo lang yung Kristiyano. Tama? Lahat ng mga kasama natin sa work, unbelievers.
Tapos, we are proud to say na, uy, Christian ako pero lagi kang late. Sabihin mo pa sa office mate mo, Christian ako pero ikaw yung pinakamalakas magmura dun. O kaya pagdating sa green jokes, nangunguna ka sa office. Diba? So, sinasabi mo pang Christian ka, pero hindi excellent yung ginagawa mo. It's not a representation of Jesus Christ in your workplace. Okay. So, dapat hindi po tayo selective in excellence. In all things, we should be excellent. Pag sinabi bang excellent, kailangan ba laging the best, laging perfect? Sa tingin niyo po, kasi kailangan maging excellent ibig sabihin laging perfect, ang hirap naman. Hindi, no. We can never be perfect. We're here on earth, we can never be perfect. But there should be an improvement in what you do. There should be progress in what you do. Pero paano ka magkakaroon ng progress? Paano ka magkakaroon ng improvement? If you do things consistently. Nag-aaral ka mag-bike. 1 taon na, hindi ka pa marunong mag-bike. Okay? Ibig sabihin, hindi mo siya ginagawa consistently. Kasi we are all capable to adapt. We are all capable of learning. Hindi pwedeng 1 taon, 2 taon mo na yan ginagawa, hindi mo pa rin alam. 1 taon ka nang nag-aaral magluto, hanggang ngayon sunog pa rin yung bawang. Di ba? Ay, sorry. Di ba po? Sabi ko, sakit daw. Di ba? Hindi mo pa rin alam kung sunog o hindi. Unless talagang gusto mo siyang pangsalpikaw, talagang susunugin yung bawang. Di ba? Pero, di ba, pag ginagawa mo siya consistently, and you know that you're doing it nang may purpose, di ba, you will learn. We are all capable of learning new things. Hindi ibig sabihin laging perfect yung ginagawa mo. It will not. It will not be. Kasi there will always be room for improvement. Kahit pareho kayo ng ginagawa nung kapatid mo, may mga maiisip siyang hindi mo maiisip eh. So there's always room for improvement. You can always adopt something. But we should always put our heart to it. We should be excellent in what you do. So whatever you do, ano daw gagawin natin sa whatever? Work heartily. Ito na tayo. Heartily. Ang ibig pong sabihin ng heartily dyan, it's from the soul. Means it's inward. It's the seat of all our desires, emotions, and aversions, lahat. It's inward. And it contrasts yung sa kanina, in verse 22 na, we should not serve or we should not work as eye service and as people pleasers. We should work instead, ano daw? Heartily. Okay? So, it means, yung kanina, outwardly yun, di ba? Kasi pag gusto mong eye service, pag gusto mong napiplease yung people, it's outward. But itong heartily, it's inward. Correct? Pero, di ba, pag may ginagawa tayo, may isang-isa tayong gustong makuha. Ano po yun? Appreciation. Can you say appreciation? Yan. So, appreciation outward di ba? Pag may magsabi sa'yo, ang galing mo naman, sister. Thank you na-bless ako. Kaya sa D-group niyo, ay sister, ikaw talaga nakatulong sa akin. Brother, thank you. Okay? And hindi naman masama to appreciate. Lalo na if it's due that someone. Kaya nga tayo merong employees appreciation or end of the year. Di ba may mga awards, yung mga years of service. The company is giving you something or iba plaque na lang. Ganoon, di ba? Yung iba may mga additional, di ba? Pag they want to appreciate an employee. Meron din tayong teachers appreciation.
We want to appreciate our teachers, our pastors' wives. Lahat ng gusto nyo appreciate, pwede. Diba? It's due them. We should give them. But ang sinasabi lang dito ng Bible, let's not work because of this. Okay? Let's not work, at ayan yung magiging motivation mo. Kasi, paano pag walang nag-appreciate? Magiging masaya po ba tayo? Pag wala pong nag-appreciate, magiging masaya po kayo? Wow! Palakpakan po natin ang Lord. Gusto ko yung sagot na yon. Pag walang grabe talaga ang win alabang, sobra. Kahit walang mag-appreciate, okay lang. No? Okay lang talaga po, Talaga po yan. Okay. Okay. So, kung walang mag-appreciate sa atin, it's okay. Kung may mag-appreciate, thank you. Right? Pero hindi dapat ito yung motivation natin of working. Kasi nga po, pag naging ang motivation natin of working is makakakuha tayo ng reward, ng appreciation from someone else, paano pag walang nagbigay? Hindi ka na ulit gagawa kasi na-disappoint ka na. Sa mundo po, normally, we should always work first before we get the reward. Tama? Kailangan mo munang magpakahirap bago ako magsweldo. Di ba? Trabaho ka muna bago ka sumweldo. Di ba? Ganon. Pakahirap ka muna sa studies mo bago ka makakuha ng honors. Bago ka makakuha ng scholarship. Tama? Ganon po talaga eh. We should work hard to get that. Pero sa Lord po, nauna na tayong bigyan bago pa tayo sumunod. Nag-reward na sa atin si Lord ng work agad. Ang gagawin mo na lang, galingan mo sa work. Kasi binigyan ka na ng work ng Lord eh. Ano pa? Nakapasok ka sa school na gusto mo, binigay ng Lord. Mag-aral kang mabuti para matapos mo hanggang 4th year. Grade 12 na pala. 4th year. Hanggang grade 12. Sa bahay, ayan, binigyan ka ng pamilya na dati mo nang hinihingi. Dati mo pang pinagpe-pray. Binigyan ka ng Lord ng sarili mong pamilya. Pero hindi ka gagawa sa bahay. Papabayaan mo lang si mga anak mo. Nagbigay na sa atin ng Lord agad. And that's how good God is. He rewards us first. We just only need to work again to take care of that gift. Ngayon, that's why we don't need or we should never strive or we should, our appreciation should not be our motivation in doing things. Because yun nga, if walang nagbigay, saan tayo pupulutin? Or baka hindi mo na gagawin yung dapat mong gagawin. Okay. So, paano tayo masasatisfy? If we are going to do things heartily, it means from the heart, paano ka masasatisfy nun? Kasi yung outward, ang daling masatisfy eh. Pag may bonus ka, syempre satisfied ka. Pag may plaque ka, syempre satisfied ka. Pag may honor ka, syempre satisfied ka. Paano ba ang satisfaction inwardly? Natanong na po ba natin yun? Paano nga ba yung satisfaction inwardly? The next line, as for the Lord and not for men. As for the Lord, it means in the capacity of or as in for the Lord. Working from the soul for the Lord. Again, can you say it? Working from the soul for the Lord. Again, working from the soul for the Lord. So this one, if you are working something for the Lord, this bridges the gap between your Sunday and Monday. Okay? Minsan tayo po,
we're very excited pag weekend. Yes! Friday night na. Tapos na yung office. Magagawa ko na yung gustong gawin. Mapupuntahan ko na yung lahat ng gusto ko. Makakapagpahinga ako. Okay? Iba kasi yung outlook natin ng weekend natin to the Mondays to Fridays. Yung weekend kasi, it's time for recharge. It's time for, we want to do something for ourselves. Ganyan. But that will be our outlook. If we are only looking, or if we are doing work for our earthly master, not for the master. Again, magiging iba yung outlook natin sa work if we are just doing things for our earthly master, not to the master. With a capital M. Okay? Sinasabi dyan, wala eh. Wala, dapat secular, walang spiritual. Everything is for the master. Everything is for the Lord. And this bridges the gap between our attitude, Sunday night to Monday morning. If we are doing things for the Lord. Okay? May nabasa po akong ganito. Sabi dyan, company culture is not words on a wall. It's how people feel on a Sunday night. Kung ang culture na pinapractice mo is that iba yung Sunday mo to your Mondays to Friday, well then, ayun yung magiging culture mo. But if the culture that you are setting for yourself, for your family, is that everything that we do is for the Lord, then our Sunday to Saturday is just the same. We are doing all things for God. Whatever we do. Meron po akong boss for 11 years. Before po ako ay nag-decide to separate ways or magsarili or to leave the corporate job. Meron po siyang tumatak sa akin na sinabi niya, okay, parang birthday po ata to ng isa sa mga anak niya. Ang sabi niya, you enjoy where you are right now because it's lonely at the top. Sabi niya, it's lonely at the top. Nasa top na talaga siya. Kung kilala niyo po yung boss ko, talagang nasa top siya. Okay? So parang, madami pa ako natutunan sa kanya, hindi lang for my profession, but also business side and even personal life. So, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang, if it's lonely at the top, bakit pa ako mag-e-excel? Bakit pa ako magsa-strive to be there kung it's lonely at the top? Well, maybe because if you're already the boss of the company, if you're already the owner of the company, if you run your own business, if you're there at the top, mas nakikita mo na yung mga palabas eh. Di ba? Kaysa yung regular employee ka na you're waiting for your paycheck, you're waiting for your salary, may benefit sa'yo. But if you're already there at the top, ang makikita mo lang lagi palabas. Okay? And minsan nakakalungkot, lalabas na naman yung pera, ganyan. It's lonely at the top. But if we think about if your culture that you are setting for yourself is that itong mga palabas na to, it will help my employees, it will help people, and it will help me serve God through this. It will not be lonely at the top. You will really strive to be that one na ikaw yung nagiging source ng blessing to others. Tama? It will not get lonely at the top if you know who you are working for. Kasi kahit ikaw yung nasa top, meron ka pa rin dapat authority above you. And it's always God. Ayun nga sabi, as for the Lord and not for men. So in everything that we do, we should work heartily. Okay? We should work heartily because it is for the Lord. We work with accountability as an act of worship.
Okay? Kanina, we work with total obedience. We work with accountability as an act of worship. Because through this, mag-change talaga yung perspective natin. If we don't compartmentalize things, if we do all things for the Lord, then it will change our perspective. Anong perspective ba yan? Dito na po tayo sa last. Verse 24. Knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Napag-usapan na po natin yung what. Yung what is we should obey in everything. Tama? Napag-usapan na po natin yung how. Paano ba dapat tayo mag-obey in everything? Not as eye service or people pleasers, but we should work heartily. That is how. And now, this is the why. Bakit mo yun kailangan gawin? Because in the Lord is your inheritance. This will change our perspective from paycheck to pleasing God. Amen? Amen. So, during that time po, yung command nga nito is for the bondservants. Yung mga slaves po dati, kahit they belong to the household, to the Christian household, they do not have an inheritance. Wala silang nilulook forward to in life kasi wala naman silang mamanahin. Slaves sila kahit part sila ng household. So, nire-remind dito ni Apostle Paul yung mga Christian slaves na just to do everything that you can. To do everything excellently for the Lord because the Lord will be your reward. In Colossians 3:1-2. Ito before pa po yung verse natin, sinabi na to ni Apostle Paul. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above and not things on the earth. But knowing this, ang pwede nating tanungin, masama bang mag-seek ng physical reward? Masama ba yun? Kasalanan ba siya? Pag hindi ko ba inasam sana na may reward ako dito sa ginagawa ko, masama ba yun? No, it's not. It's not sinful. Kasi we have really that kind of nature. If we do something, we seek a reward. But ang sinasabi lang naman dito, yung obedience, yung reward of obedience natin sa Lord, it is more than yung sa makukuha natin physically. And si Lord, sabi ko nga kanina, He is a rewarder. Pag may ginawa kang mabuti, of course, pag ginawa mo yung things na pinapagawa sa'yo ni Lord excellently, of course, the Lord is a rewarder. Hindi KJ ang Lord. Walang magsasabi dito na KJ ang Lord. I know. Lahat kayo dito magsasabing in one way of another, God has rewarded me. And it even exceeded my expectation. Amen? God is a rewarder. Hindi siya nagwi-withhold ng blessing to His children if it's due them. Pero ang sinasabi lang dito, the reward for obedience is far more greater than the physical reward that we can get here on earth. Okay? So, lagi niyong tatandaan that God knows what to give you. And God knows when to give it to you. Amen? Amen. And ang pinakamasarap pong pakinggan dito sa line na to is that, yung last line. You are serving the Lord Christ. Dati po may mga naririnig ako, kunyari sa mga D-group. I don't know, ate, paano i-serve si Lord? Wala pa akong ministry. Hindi ko alam kung paano ako magsiserve sa Kanya. Parang hindi pa ako makapag-commit kasi wala pa akong time talaga. I'm busy sa school ko, may work sa ganito. But if you are doing whatever, anything, everything that you are doing,
You work it heartily for the Lord, not for men. Anong sabi dyan? You are already serving the Lord Christ. So that's why the O in our tao is that we work with eternal outcome in mind. It's not just the physical reward that we are getting. It will be the outcome, the change of perspective in us, the view, the perspective, and yung desire natin mag-change. It's the eternal outcome we have in mind. So we work with tao. We work with total obedience in sincerity and integrity. We work with accountability as an act of worship. And we work with eternal outcome in mind. Mag-work lang ba tayo for the tao? No. We work with tao for tao. Say that. Again, one more time. Mas malakas. Anong ibig sabihin ng pangalawang tao? We work for the audience of one. Amen? Again, you say it, the audience of one. Okay. For many of us po, our workplace is our mission field. Hindi po tayo lahat tinawag magpastor. Hindi po tayo tinawag lahat mag-mission sa ibang bansa or sa ibang probinsya. Most of us, our mission fields are in the workplace, in our household, in our school. Anong kailangan natin gawin pag nandun tayo sa mission field na yon? Magpa-petics-petics lang? If you know that that is your mission field, you will do everything excellently. Because ang nakikita nila sa'yo, it should be God. It should be Christ, not you. We are ambassadors of Christ in this earth. So whatever you do, you represent Christ. Pag tayo pabanjing-banjing lang sa work, sabihin ng mga tao, ayoko na maging Christian. Siya, proclaiming Christian, pabanjing-banjing sa work. Laging late. Laging pasa ng trabaho. We are all representation of Christ. If you are not going to do your best, might as well not proclaim that you're not a Christian. Because we are staining the name of Christ. Kung ganun ang gagawin natin. Christ set an example for us to follow. And if you are proclaiming that you are a Christian, you should follow that. Our God is an excellent God. Our God is accountable God. Our God is a God with integrity. If that is our God, Christian should be like that. Is it easy? No. Kaya nga lagi tayong nire-remind work it heartily. Ask for God. If everything that you do, you are working for the Lord, ayun ang nasa isip at puso mo, then you will do it even though if it's hard. You can do it knowing that the Lord will give you the power and the wisdom to do it. Amen? So minsan po kasi tayong mga Christians, yun nga, we tend to separate. Na iba yung work, iba yung church. Yung work, syempre hindi ako pwedeng magpabanjing-banjing dyan. Matatanggal ako sa trabaho. Pwede hindi ako sumweldo. Pag late ako lagi, mababawasan yung sweldo ko sa mga daily, di ba? Mababawasan yan pag late ako. Merong risk. Pagdating sa church, ay okay lang late ako sa church. Okay lang di muna ako tumugtog. Okay lang wala ako sa cell group. Okay lang hindi muna ako mag-disciple kasi wala pa akong time. Walang risk kasi love pa rin naman ako ni God .
we tend to separate things. But if our thinking is that whatever we do, it is for the Lord, anong sasabihin ng Lord sa'yo kung late ka sa simbahan? Anong sasabihin ng Lord sa'yo pag hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya? Bakit? Kasi wala kang sweldo. Anong tingin natin kay Lord? So, paswelduhan, ganon. God gives more than enough for us. And it's just but right to give back to Him. Though hindi niya yun hinihingi, but it should be our way of appreciating God in everything He has done in His life. If ang thinking natin is all work is for the Lord, then wala dapat change your Sunday to Saturday because you just have the audience of one. In Colossians 3:17, sinabi din po dito, and whatever you do, inulit na naman, whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. In 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. We are ambassadors of Christ. Let's embody who Christ is. Magkakaroon lang naman ng difference pag hindi mo pa talaga kilala ang Lord. Pag hindi mo kilalang excellent siya. Pag hindi mo kilalang He's accountable. He's a man with integrity. Then there's going to be a change. Kasi we haven't experienced yet yung excellence, yung glory, yung goodness ng Lord sa mga buhay natin. But if we are proclaiming that we are already Christians, we should live how Christ lived. So I'll go back to our children. Yung sabi ko kanina, paano namin sila ma-encourage, ma-motivate to be excellent? We put them in sports, and particularly team sports. Every time they play, we always remind them, you do not play for yourself alone. You play for your teammates. You play for your coaches. You play for your club. And most especially, you play for the one who gives you the talent. We play for God. And if you know that you're working for God, you are playing for God, are you going to be complacent? Of course not. Meron po bang time na napansin namin na hindi sila naging excellent? Yes, meron. Makakalimot tayo. But we as parents, kami yung naglalagay sa kanila sa environment na gusto naming ma-cultivate sa kanila. So pag kami po, napapansin namin na, kasi normally po, pag may mga one-day tournament, it started from 6 a.m. to 1 p.m. So meron po silang mga 6-7 games in a day. So pag first game pa lang napansin na namin, ay, parang tinatamad tumakbo tinatamad sumipa Kakausapin na agad namin yan. If you're not going to do your best, better not play at all. Because other people are counting on you. If you're in the pitch, people are counting on you to do what you need to do. And same like us. We have work to do. Some people are depending on us, our families. But let's always remember that more than anything else, God is looking at us on how we do our work. Di ba lagi nating sinasabi, at the end of our lifetime, ang gusto lang nating marinig sa Lord, well done, my good and faithful servant. Kung gusto nyo yung marinig sa Panginoon, well, let's change our perspective now. Kasi hindi na natin yun magagawa if we already meet God.
Let's change our perspective now. Let's work everything for the Lord. So pag-uwi po natin, let's think about it within the week. Sa tingin nyo, ano yung mga bagay in your workplace, sa mga bahay natin, ano yung pwedeng gagawa natin na hindi tayo nag-excel? It can be na, hayaan mo munang makahalat yung bahay. Tsaka na ako maglilinis pag may bisita na lang. O kaya sa work, we don't practice much integrity or we're not being consistent in what we do. Okay, let's think about it. How will Christ view our work? And if there's someone here na gusto nyo palang makilala si Lord, you really don't know how to do it yet, gusto nyo po nang makilala si Lord, well, think about the things that you do in your work, in your mission field. Ano yung pwede nyong magawa with consistency this week? Let's start from there. Hindi ka naman pinapatalon ni God from step 1 to step 10. Let's do it one step at a time. Let's know who God is. Let's be consistent in what we do. Let's be excellent. Because at the end of the day, sabi nga natin, we work with tao. We work with total obedience in sincerity and integrity. We work with accountability as an act of worship. And we work with eternal outcome in mind for tao, for the audience of one. Audience of one, it means you live, you work, you please just one. And it's only Christ. Amen? We will live not seeking approval of anyone. We will seek for the approval of God. We will be consistent in our character because we are pleasing the one we identify with. Okay po? Can you repeat it? For the audience of one. 1, 2, 3. Let's pray. Lord, we want to thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, for your words. Thank you for giving us clarity on how we should view our work, whether in the workplace, in our studies, in our homes, in our ministry, Lord. There should not be a division. But Lord, our work is just one and we're working for you. We're serving you, Lord God. And Lord, right now we just ask your presence, Lord God, to always remind us. If we tend to be forgetful, Lord, always remind us that we are working for you. Kung sino ka sa buhay namin, Lord, help us. Help us to become that to the unbelievers, oh God. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw yung makita as we step into our office, Lord God. As we come and go, Panginoon, your presence is with us. Ikaw yung makikita sa amin. And Lord, we will be an avenue of change in wherever we are, oh God. Kung saan mo kami ilalagay, Panginoon, Lord, make us changers, Lord God. Make us movers, Lord God, of your glory. And make us, Lord, an avenue so that people will come to know how good, how great you are, Panginoon. Ma-experience nila yung faithfulness niyo, Lord. The same faithfulness that we've experienced. May we a good ambassador of you, Lord God, while waiting for you. Lord, we want to thank you and we give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Alright, so isang makadiyos na umaga po sa ating lahat. Sige po, muli palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga kaloob habang inihanda po ni Brother Jerry ang ating boxes. So, nang may buong puso at excitement. Tama po ba? Okay, sa akin po lahat ay tumayo. Let us all pray for our tithes and offering. Yan. Let's pray. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa amin, Lord, for this whole week, Lord God. Salamat, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. And gaya ng binless mo kami ng summer, Lord,
ngayong paparating ang tag-ulan, Panginoon, mas dodoblihin mo, Panginoon, lahat ng pagpapala, lahat ng provision, Lord God, at lahat po ng pangailangan namin, Panginoon. Salamat, Lord, kaya po ibabalik po namin to, Panginoon, ng taus-puso sa inyo, Panginoon, para po sa ikakalagon ng ministry ng simbang ito, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, we can drop our tithes and offerings sa ating mga boxes. And para po sa ating mga kapatid na nasa malayo and you want to be part of this giving, so you can do it via bank transfer. Nandyan po ang ating bank account. And of course, you can also drop your prayer request and answered prayer. Wag lang po puro request, even our answered prayer para mapasalamatan natin ng Panginoon. Nandyan din po. And sa ating Project Nehemiah, for those who have committed to support Project Nehemiah, you may now use your designated SOS envelope and drop your pledges here in the box in the front po. Yung kulay red po, no? And for wire and digital bank transfer, kindly take note of our bank details. Nandyan din po. And sa mga hindi pa po naging part or wala pa pong envelope, you can, if you are really interested to support this project, commitment forms are still available. Just approach Brother Val and Sister Jenny sa baba po. Or kami po, nandun din po sa baba. And to our first-timer, attendees po natin and our guests. Palakpakan po natin sila from Sweden. Ayan, palakpakan po natin sila. Muli po natin nakasama Sir Annabel Ingelsson. Tayo po tayong lahat, sister, para po ma-recognize. Urban Ingelsson, Alice Ortegren, Lance Cabay, Lisa Ortega. Nasa likod po sila. Welcome back po, sir, brother. Welcome back po. And sa ating mga bago po, si Brother Toto Claro, from Bacolod. Ay ka-brother po natin to. Welcome po, brother. And sa ating bago po, si Brother Maynard. Nandiyan po sa likod. Actually, second time na po niya na umaten. Ayan, for our announcements po, we have sa ating intercessory team. For those who want to ask for prayers, sino po yung may mga request prayer dito, ano man yan, kaya nating dalhin yan sa pamamagitan ng dasal. So right after the service, pagkapaan nyo po, we have our intercession team who will wait for you doon po sa baba. So you can feel free to approach them. Then sa ating group sign up, no? If you want to be part or hindi pa po part ng ating discipleship group, we are inviting you to join a WIN group today. We are inviting you to be part of this discipleship group, no? Scan the QR code, meron po sa baba, or look for Pastor Klaus Ciudad at the lobby to sign up. And this is a good avenue for you to grow your walk with the Lord because the community will be accountable to you. At ayan po ang Win Alabang. Para naman po sa ating young couples, excited na bang ating young couples? Ayan. And of course, the registration for young couples retreat is still open. This will happen next week, June 20 to 21 at CCT Tagaytay. Our main speakers and facilitators will be Pastor Ken Guillermo of Back to the Bible Philippines. Wow. And his wife, Dr. Benny Guillermo. You may reach out Brother ninyo or Sister Deb Puno to register. Nandun na po sila. Ay, ito po si Brother ninyo. And sa ating mga seasoned couples, hindi papatalo. Palakpakan po natin sila. Calling all the seasoned couples. You have a fellowship on June 27 at 6 p.m. You will discuss about how to handle differences in this season of marriage. Parang maganda to. Parang gusto kong umaten. Gusto agad maging season. Okay, this is going to be meaningful. So come and have a great time with your husband and wife. And for our benediction, tayo po tayong lahat. Let us call on Sister Nizin. Thank you po and God bless us all. Okay, let's all stand up and let's Colossians 3:17. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. May the Lord bless you and keep you this week, and may you be a light that shines wherever you go. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y darakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y darakilain.